Saging nga. Ay, di ba si Usani Dubarting yan? Ha? Oo nga. Lupitan na ito. Kaya. Oh, ka lang. Pati ka lang. Hindi na ako magtuturo eh. Sino na? Nasa Maynila. Kamusta nga pala nanay niya? Abay matanda kawawa naman. Kinikilig at kainti sa kanya. Di bale, tamang-tama. Pupunta ako ngayon. Kasi may pinagbilin din sa akin si Harula eh. Maganda yung naisip mo nung matuwa naman yung matanda. Sarap? Saan ka nang galing? Saan sa nanay ni Harula nagdala ako ng pagkain. Lalo na, hindi pa ba umuwi? Sabi ng nanay niya, hindi pa raw kasi nag-aaral ko sa Maynila eh. Pambira ng tao yan, oo. Nagkagulo tayo rito, hindi pa umuwi. Ewan ko nga ba? Sige, yun na kayo ha. Oo. Pero to. Asim, may mga santatang tao dumarating. Ayan sila, oh! Magsitago kayo! Magsitago kayo! Alis na ang mga tao dito. Bakit nandito ka ba?
Baka ginawa siyang tao upang ipagtanggol ang lupang ito. Bukas, sayo at sa gusto mo, gigibay namin lahat ng mga kubo rito. At yan ang utos sa amin ni Don Nicolas. Walang lupa dito. Ang lupang ito, matagal nang binili ni Don Nicolas. Kaya mga squatter na lang kayo rito. Mabubuti pang umalis ka na. Baka matabunan ka na ng mga gigibay namin kubo. Isa pa. Wala ka nang laban dito sa amin! Uy, sige naman, bay! Mamili ka sa dalawa. Ang mamatay dito o naman ka! Amik, marami sila. Ano gagawin natin? Mag-ingat lang kayo. Sariwa! Ano ba? Inaitabi ninyong lahat sa kabilang ilog ang mga squatter. Opo, Don Nicolas. Marami kong nagasabi. Alam ko yan. Dahil sa iyong kalupitan. Don Nicolas, maraming babaeng napinsala. At ikaw ang may kagagawan. Ang mahalaga sa akin ay maitabi ninyong lahat ang mga taong yan sa akin lupain. Subalit, Don Nicolas, marami pa sa inyong mga lupain. Hanggang ngayon, nakatira pa ang mga squatter. Huwag niyong tigilan! Pagalasin lahat! Tago kayo! Tago!
ng puso. Napakasama nila sa akin. Hindi ko makakalimutan ang kanilang ginawa sa akin. Pagkatapos ng mga nangyari, tiyak na hindi tayo titigilan ng mga hukbo ni Don Nicolas. Hanggat hindi tayo pinaalis dito sa sarili natin lupain. At anong karapatan nilang kamkamin ng ating mga lupain? Na minanapan natin sa ating kanununuha? Anong mana-mana? Hindi na nauusong mana-mana ngayon hanggat may masasamang politiko sa ating gobyerno. Kailangan ipagtanggol tayo ng ating pamahalaan. At paano naman nila tayo may pagtatanggol? Sa anong paraan? Tama! Hindi tayo kayang ipagtanggol ng ating pamahalaan. Sapagkat ang mga private armies na yan ay hawak ng ilang masasamang politiko. Sinantaan nila kami na kapag bukas na umaga ay hindi kami umalis sa aming lupa, ay papatayin nila kami. Walang alis! Pero anong gagawin natin? Wala namang maaaring magtanggol para sa atin. Kung narito lang si Haruna, malaki sana may tutulong niya sa atin. Sapagkat mataas ang kanyang pinag-aralan. Amid, pababayaan ba natin sila? Dalihan nyo! Labas na lahat! Dali! O kayo, ang bagal nyo! Iyakin mo lamang ng mga tao na hindi na maaaring bumalik sa lupain ito. Opo, ganun yan. At kung tumutol, laban ang kanilang tinisyan! Tayo! Hindi natin kaya! Dali! Siguro, mga kasamahan nila! Sige, tatakas tayo. Tungkol ang dami nila! O sige! Ano kaya ang gagawin namin? Oras na malaman niya pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nalalaman na kaya niya? Malalaman niya. Oras na matanggap niya ang sulat na pinadala ko. Bakit hindi? Sinimulan na nila ang tignan ito. Kinakailangan tapusin natin ito. Ang nagsimula niya na ilang taon. At
kalaban din ng ating pamahalaan. Hindi totoo yan! Sila'y mayayaman at makapangyarihan. Kung ganun, sila ang dapat nating isigit at huwag nating idamay ang mga taong walang pagkakasala. Tayo mag-aahari dito! Iwan mo ako, dali lang. Ako pa rito ah. Dali ka! Darling, mag-good time tayo, darling. Mag-good time tayo. Matigas na ang ulo nyo! Matagal na kayo sinalis dito hanggang ngayon, nandito pa rin kayo! Aray! Magtalo! Kinagat mo ba? Sandali! Ang babae ko, kinagat ang kasamang babae. Talagang matigas ka, no? Ito ang bagay sa'yo. Alika! Tatali lang! Saan natin talaga tatali to? Ilog, sa ilog! Malulutangin natin ang tarantadong to. Sa ilog! Eh, dyan na, mukhang patay na yan eh. Sige, ang mga sitayo. Halika! Ayaw! Buhatin ninyo siya, dali. Tanda na. Tanda. Dali natin doon. Hindi lamang yung mga magulang ang pinatay ng mga private armies ni Don Nicolas, kundi pati ang mga magulang ni Amid Fatima. Sana ron ngayon si Fatima. Kasama ni Hamid sa kabundukan at nagtatag ng sariling bangkay. Oo. At ang layunin nila ay lipunin lahat ang mga Kristiyano dito sa Kamunuan. Isang maling hakbang ang ginawa nilang yan. Bakit kailangang magdusa ang mga Kristiyano? Gayong sila ating mga kapatid. Hindi kailangang masak yan. Ang mga ilang masasamang politiko.
pangkala ni Crabber. Arula, ang ibig mong sabihin, pag-uman ang bahala natin pangyayari ito. Tulad ng sinabi ko, ang mga taong dapat magdusa ay yung lamang mga nagkasala. Rula, ang mga taong nakikita mo ay matagal ng handa. At ang tanging hinihintay ay ang iyong pamumuno. Huwag ninyong kalilimutan. Ano man ang ating reliyon, tayo ay Pilipino pa rin. At sapagkat tayo ay Pilipino, tayo ay mabubuhay sa isang diwa at sa isang bansa. Marami sila. Tara, tayo! Nag-isa ako! Takbo na ako! Rula, nakatakas yung mga iba. Hindi bale. Malaking aral na rin sa kanila yan. Siya pa maghihiganti sila sa atin. Nangyaring ito, ay lalo silang magiging malupit. Tiyak na babalikan tayo. Kung gayon, hihintayin natin ang kanilang pagbabalik. Ayun na! Sandali lang. Tatawag ko si Arula.
Kamusta ka, Hamid? Tagal na kitang hinihintay, Arul. Alam kong darating ka. Sapagkat kailangan ka ng ating sinumpa ko sa akin sarili na hanggat may taong masasama dito sa ating lupain, ay hindi ako titigil. At ikaw at ako ay magsasama para palayasin sila lahat. Hindi, Hamid. Hindi puwersa ang kailangan. Kundi pangunawa. Anong hindi? Hindi mo ba ako naiintindihan? Na kapag tayong dalawa nagkasama, ay lalakas ang ating pwersa para palayasin sila lahat. Pangunawa. Anong pangunawa pa? Hindi ba nilusob mo na sila? At sila rin ang pumatay sa aking mga magulang? Anong gagawin mo sa iyong mga tauhan? Pinatay din nila ang aking mga magulang. Subalit hindi dahilan yan upang pagigantihan ko ang mga taong walang pagkakasala. Di tulad ng ginagawa mo. Mga tauhan yan. Gagamitin ko lamang sa pagtatanggol sa ating karapatan. Ang karapatan namin ay pumatay at mamatay sa paglipol sa kanilang lahat. Tayo ay papatay at mamamatay alang-alang sa katarungan at hindi nang dahil sa iyong katiwiran. Kaya pipiliin lamang ang nagkasala. Sayang. Pinagmamalaki pa naman kita sa ating mga kapatid. Ngunit hindi ko maintindihan ang iyong pinag-aralan. Maintindihan ang sinabi ko ng sino mang taong may prinsipyo. Kung ganun, magkaiba pala tayo ng paninindigan. Kung ay pumayag ni Arula na sumanib sa atin, ako mismo ang magpapatuloy ng ating layunin. At pagmula ngayon, sa araw na ito, ang mga taong umagaw ng ating lupain ay ating palalayasin. Kararangal mo ako. Paano kung mamatay ka? Wala na si Amang. Wala na si Inap. Paano na ako? Huwag ka mag-alala. Hindi ako mamamatay. Babalik ako. Kahit na. Hindi ba sabi mo, mahal mo ako? Bakit iiwan mo ako? Paano na ako? Nag-iisa na lamang ako dito. Pagkatong ko kayong lahat. Dahil diniklara na ng Pangulo ang martial law. So that once and for all, there will be peace and order and reformation of our society. At dahil batas militar ang ating gagamitin, kailangan tayong maging maingat at maunawa. Ipaliwanag natin sa kanila na ang karapatan ng mga mamamayan ay mangingibabaw pa rin. Ang unang hakbang
na ating gagawin ay kumpiskahin ang mga armas at buwagin ang mga private armies. Hindi nyo ba alam na ang martial law ay batas militar? Common militar sila. Eh wala na tayong katwiran. Kaya hindi tayo susuko. Oh! Naniniwala ako sa katapatan ng ating Pangulo. Sa pamamagitan ng martial law, magkakaroon tayo ng panibagong buhay. Panibagong pag-asa. Dito sa ilalim ng bagong lipunan. Paano natin matitiyak na tayo magkakaroon ng katahimikan dito sa ating lugar? At ang isa pa, paano ang ating mga lupain na kinamkam ng mga taong yun? Paano sila uusigin? Ganun sila yung makapangyarihan. Hindi mo lang. Natin mga lalaki nito. Hindi mo lang lahat. Hanapin sila! Papatayin kita. Kailangan mo ng lalaki dito. Kailangan! Hindi mo alam, ha? Magtapat ka na! Ayaw ka ba yan? Alam mo din lahat yan! Wala, ha? Sige! Yan ang gusto nila. Susunod sila. Pero tandaan dito. Wala na yun! Ang lahat ng tao nakatinig sa lupa nga ay nagsasagupan. Malaya sila! Don Nicolas. Palagay ko hindi mo na kailangan pumunta pa ng kampo. Nakita mo na ang lakas ko. Parang alam na nila na kailangan ko sila. Mabuti. Alam mo, mapasyal ako talaga sa kampo eh. Pakikipagkita kay Cornel. May kailangan ako sa kanya eh. Alam niyo, Don Nicolas, meron akong dalang invitation para sa inyo. Imbitasyon? Alam mo, Teniente, napakaraming taong ibig umimbita sa akin ngayon. Kanino ba galing ito? Kay Colonel po. Teniente, ano ibig sabihin ng imbitasyon ito? Ano mabuti tayo? Sumama na lang kayo sa akin para malaman niyo ang lahat. Sabihin mo lang sa kanya na tsaka na ako pupunta. Don Nicolas, sumama na lang kayo ngayon din sa akin. Ano ba ito? Tinatakot mo ba ako o pinupersa mo? Eh kung sabihin ko hindi ako sasama. May mangyayari hindi mabuti. Ganun. Go! Huwag kayo kikilos sa masama! Go ba mga baril? Dali sila lahat dito. Hindi ho. Okay na. Dali. Oo. Baba. Colonel? Mapo ka, Mr. Nicolas. Ibig kong malaman kung anong kahulugan ng imbitasyon niya, Colonel.
Dinaramdam ko, Mr. Nicolas. Subalit ang pangalan ninyo ay kasama sa talaang ito na pinaimbestigan ng militar. Colonel, baka nakalimutan mo. Natatlong kumpare ko senador. At dalawang congressman. O baka naman ibig mong madamo. Naging sarento. Hindi na ngayon, Mr. Nicolas, sapagkat ipinabanan ng ating presidente ang martial law. Totoo yan. At hindi mangyayari. Nagawa na niya at ang buong bansa ay nakisa sa kanya sapagkat dito magsisimula ang katarungan sa tunay na diwa ng bagong lipunan. Senador, na makapangyayari sa bayan ito. Mr. Nicolas, ang sorry sa kanyo. You're under arrest. Sir, pinatatawag niyo ako. Teniente, magpunta ka sa balong bato at ipaabot mo sa kanilang pinuno na binibigyan ko sila ng pagkakataon upang sumuko. And, being one team with you. That's all. Yes, sir. Malaya pa lang nakakapasok sa ang ganyang uri ng mga tao. Kaya kung hindi mo sila kayang palayasin, Hamid! Ang mga tao yan ay aking panauhin at mga kaibigan. Ako ang magpapalayas. Arula, alam kong hindi mo kayang pumatay ng ating. Hindi ko ugali pumatay ng walang katarungan. Hindi katulad mo. Mapatay ng walang katuwiran. Anong katwiran ang pinagsasabi mo? Katwiran ba maging sanduwag na tulad mo? Hindi kaya pagtanggol ang ating karapatan! Pinutukoy may pinadakip na ng ating Pangulo. At yan ay sa pamamagitan ng batas militar. Kaya hindi na tayo dapat pang magimagsik. Sapagkat ang ating Pangulo na rin ang nagtatanggol sa ating mga karapatan. Ah! Hindi ako makikinig at maniniwala sa mga pinagsasabi mo! Ayaw mo makisasabi. Hindi kita kailangan. May mga tauhan ako. Balit na itong tanong. Mula sa araw na ito, sanang itulog ni Ana na magkita ka tayo! Bakit ayaw niyang isuko ang kanilang mga armas ngayon? Sir, maaaring ang mga armas na yun ay para gamitin sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Sa mga private armies at sa mga tauhan ni Ahmed. Yan nga ang paniniwala ko. Sandali lang. Yan bang harulang binabanggit mo? Ang apelido ka rin? Bakit? Kilala mo ba siya? Kung hindi ako nagkakamali. Siya ang kaklase ko nung araw. Matalik na kaibigan.
Kung siya ngayon pa'y tinitiyak na sa inyo na madali ko siyang mahihim para sumuko sa atin. At alam kong malaki maitutulong niya sa mga gawain natin pansibiko. Sir, ganda dito, Crown. Talito. Nakita nyo na! Nagtagumpay na naman tayo. Tatagumpay. At hindi tayo titigil hanggang hindi natin sila napapalayas na lahat. At ngayon, ay may lulusubin na naman tayong baryo. Kailangan magtagumpay tayo. Sipaghanta kayong lahat. Saya! Mate, umurong ng mga militar. Anong gagawin natin? Saan sila nagpunta? Mga baryo. Susundan natin sila. Ano? Maraming kubo doon masusunog sa baryo. Kung gano'n, susunod tayo sa bayo. Oh, ano ba dinintay nyo? Sa baryo! Sa baryo! Hamid! Atin ang bombardiyo! Halugugin ang buong paligid! Narinig nyo! Halugugin! Pagbalik ko! Sabi mo ba? Halika! Mababot ka ba? Sige! Sige! Tapos-tapos. Ay, ka. Ay, ano mo tayo yan?
masyado ng maraming labanan para sa isa. Sabihin mo sa mga tao. Sige na! Rula, Bakit? may malubhang nangyari. Sinalaki ni Hamid ang talipaw. Lahi. Oo. Pati mga bata't matanda hindi niya ginalang. Maraming nasabi. At nabilang dyan ang aking mga kalahi. Nasabi ko na nga bang ito'y magkaganap. Pati na ating kalaya hindi nila igagalang. Eh kung malaman, bakit ang puso ni Hamid ay kasing tigas ng bakal. Kayong siya'y walang katuwiran. Rula, hindi marating mga alagad ng batas. Ano? Hindi pinailuwagan. Hindi natin patagalan ang puso ang makipaglaban sa mga alagad ng batas. Anong gagawin natin ngayon? Kapag lumaban tayo, iisipin nilang tayo ang sumalakay sa talipa. Anong binabalak mo ngayon? Aalis tayo. Walang matitira dito sino man. Tayo na! Buti pa kaibigan magsabi ka ng totoo. Kami naman mga kaibigan mo rin. Wala, sir. Hindi ko talaga alam. Nakita naman. Nung pumasok kayo sa kubo, tutulog ako. Kung sa bagay, hindi ko sinisisi ang isang tao nagmamalasakit lamang sa kanyang kaibigan. Ang gusto ko lamang malaman mo, siya kaibigan ko rin. At kung makita mo siya, sabihin mong hinahanap siya ni Arnulfo. At kung gusto niya ako makita, hanapin niya ako sa talipaw. Let's go, men. Arnulfo? Oo. At kaibigan mo raw siya. Meron nga akong kaibigan. Arnulfo ang pangalan. At siya'y naging kaklase ko sa Maynila. At meron siyang bilin. At kung gusto mo siyang makita, magpunta ka sa Talipaw. Lula, saan ka pupunta?
Ako'y makikipagkita kay Arnulfo. Baka yan ay isang patibong lamang. Sa isang kaibigan. Ngunit, siya isang alagad ng batas. At ako naman ay hindi isang kriminal. Wala pa nga eh. Hindi ko tuloy alam kung ano nangyari sa kanya. Dapat sana sumama na ako eh. Ikaw kasi, hindi ka pa sumama. Hindi mo mag-alala. Alam niya ang Rulo ang kanyang ginagawa. Oh, ito na siya! Kumusta yung lakad mo? Mabuti. Nagkita kami ni Arnulfo. At nasaksihan ko ang magandang ginagawa ng ating pamahalaan para sa atin. Dito sa buong Mindanao. Anong mga balak? Maganda. Tulad ng land reform. Mga magsasakang walang lupa ay kanilang binibigyan. Tulad ng tulay, karsada, na hindi nadadaanan, ngayon ay nadadaanan na. At mga eskwelahan para sa mga bata. Irigasyon. Mga dating lupang hindi napapakinabangan na katiwangwang. Tayo din ang mapapakinabangan na. Ang inaalala ko si Hamid. Yun din ang iniisip ko. Paano nga yung mga gandang proyekto natin? Pakawasakin niya. Kapag ginawa niya, ahadlangan natin sila. Sumuko na sa Rola. Katunayan, andito mga kasamahan upang sumuko sa atin. Salamat at nagkaisa tayo. Ito naman ang ating mga kakaibigan. Dahil napaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan. Tama! Tulad ng tulay na yun, na pinagawa raw para sa atin. Ha? Kalukuhan. Alam na lahat na kaya ginawa nila yun. Ay para nilangin tayo. Tama yan! Kailangan pasabugin ng tulay. Hamid, parang awa mo na. Huwag mo na ituloy yung binabalak mo tungkol sa tulay na yun. Hindi mo ba alam na kaya nila ginawa yan? Ay para lokohin tayo lahat. Kaya! Hamid, sandali lang! May mga rito! Ano yun? Sir, doon nagalit sa tulay. Imbestigahan niyo. Yes, sir.
Nabigo tayo sa pagpapasabog sa tulay. Kaya mamayang gabi, lulusubin natin ang kampo. Asan? Hamid, Ipunin ang mga kumanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ngayon tapos na tayong humingi ng tulong kay Ala upang ipaglaban ang ating paninindigan. Magatutulo! 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 Sarge, kumusta ang mga bata? Mabuti naman, sir. Good. Commander Hamid.
Nakikita mo ba yung tinyente doon? Oo. Magsama ka na natin mga tao. Ganun yung sasabi ko. Sige na! Huwag kang tigilos! Sumunod ka sa amin! Dali! Saan ka pupunta? Pakas! Bakit? Sige! Bakit? Kalyo! Sige, bilis! Bakit? Napag-alaman ko na matalik silang magkaibigan. Eh kung pumarito nga, anong binabalak mo? Ano pang hinihintay nyo? Bakit hindi pa nyo ako patayin? Huwag kang mainip. Darating tayo riyan. Bakit kailangan ko pa maghintay? Gawin yan yung gusto nyong gawin! Gagawin namin yan sa oras na dumating si Arola. Paano nyo nalaman darating si Arola? Alam namin darating siya. Ang tunay na Pilipino ay namamatay
alang-alang sa kanyang sariling bayan. Lulusog na naman kami sa baryo. Na naman, hindi ka manawa sa mga taong pinapatay mo. Paano? Paano mapatay ka nila? Paano na ako? Sino bang titingin sa akin? Ang pinaglalaban ko yung ating karapatan. Karapatan? Anong karapatan? Ang pumatay? Paano king ko mapatay nila? Paano na ako? Wala na nga sila. Pati si Ama. Pati ba naman ikaw ay mawawala pa sa akin? Hindi ako mapapalag. Kasama ko sa'yo. Hindi ka pwede sumama! Mapapahama ka! Pati ba naman ikaw? Ako! Hindi! Kasama! Sinabi ko, lima ka rito! Kasama ko sa'yo. Lima ka! Hindi! O kayo! Magsipagan na kayo lahat! Paglapit! Paputakan ninyo!
November 23, 1972. As the uprising in Mindanao escalated and punctuated by the Tausug violent oppositions over the declaration of martial law, the 2nd Marine Battalion landing team was activated and landed through amphibious assault in Panamahula, where a rebel commander Hamid was killed through the encounter. Jamil. Hamil, napakasakit tanggapin na pagdating mo galing ng Malaysia, ay mararatan mo na lamang elabi ng iyong ama na si Commander Hamil. Sayang at hindi ko na inabot na buhay ang aking ama. Harula. Ang dugong tumaga sa katawan ng aking ama ay patunay sa kahalagaan ng ating ipinaglalaban. Alam mo, Jamil, maganda lang yun yung pinaglalaban ng iyong ama. Subalit, kailangan ba magbuwis ng maraming buhay? Kailangan, Asmin. May katuwiran ka, Asmin. Hindi kailangan ng pagdanak ng dugo. Ang kailangan ay ang mapayapang pag-uusap. Sayang, nasa kabilang buhay ng iyong ama na si Commander Hamid. Tulad mo, baleleng ay isang mutya. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikinang. Perlas kang di abot, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal ng wagas. Kahit na magkaiba ang ating landas. Kung ikaw baliling ay mawala. Kung ikaw baliling di na makita. Puso ko sa iyo'y naghihintay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Makinig kayo mga kasama. Yamang sa makabilang buhay na si Commander Hamid, iminumungkahi ko ang kaisa-isa niyang anak na si Jamil ang mamuno bilang kapalit ng kanyang ama. Sang-ayon ba kayo? Salamat sa inyong pagtitiwala. Sir, may bisita kayo. Papasukin mo. Yes, sir. Kumusta ka, Abdullah? Maupo ka. Salamat. Nakausap mo na ba si Commander Jamil? Dinaramdam ko, Teniente. Nabigo ko iparating. Kay Commander Jamil ang mensahe ng pamahalaan. Anong ibig mo sabihin, Abdullah? Makabilang buhay na si Commander Hamid. Sa engkwentrong naganap sa Panamaw. At bilang kapalit, ay ang kaisisa niya na si Hamid. Kilala ko si Commander Jamil. Nag-aral siya ng iba't ibang military tactics sa Malaysia. Mapusok siya. At mainit siya sa pakikibaka. Teniente, kailangan magkausap kayo ni Jamil. Kaya parating kay Commander Hamid ang magandang mensahe ng pamahalaan. Ano pa masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ngayon ang bagong Commander, Teniente. Kailangan magkausap kami sa lalong madaling panahon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Commander, kanino pa kayo hinihintay ni Dato Jakiri? Wow. Kapatid na Arula, hindi madali ang ipinagagawa ni Teniente Ramirez. Alam ko, Jekiri. Pero yan ang dahilan kung bakit nagpahayag ang pamahalaan sa ating pagkakasundo. Marami pa sa bilang na aking mga daliri. Ang namatay nating mga pinuno. Makamit lamang ang karapatan nating pinaglalaban. Saan galing to? Diyan lang. Kumuha ka pa, ha? Sige. Sandali lang, ha? Jamil, sa paglubog ng sikat ng araw sa Makalawa, magkikita kayo ni Teniente Ramirez sa Taluktok. Ama, mahal na Sultan, alang-alang sa kapayapaan, ay idadalangin ko ang lahat kay Allah. Nang magtapos ako sa PMA, ang una kong assignment ay dito sa Zamboanga Headquarter. Yan ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Di ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang dati. Siya nga pala, may asawa ka na ba? May asawa ka na ba? Ayoko magka-problema. Sawa na ako sa hirap ng buhay. May dala akong mensahe. Kapayapaan ang gusto mangyari ng gobyerno. Imposible. Paano magkakaroon ng kapayapaan dito? Walang imposible. Sa taong naghahangad ng katahimikan, mag-uusap kami ni Commander Jamil.
Salamat at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon, Commander Hamid. Iisa lamang ang mensaheng itinararating ng pamahalaan. Anong mensahe, Teniente? Para sabihin mo na ikaw na nakadestino rito? At dala mo ang isang batalyon mong sundalo? Kapayapaan ang dala namin at hindi karahasan. Kapayapaan. Huwag mo ko insultuhin, Teniente. Inatake ng tropa ng militar ang Panamaw. Marami sa aking mga kalayang namatay. At ang pinakamasakit, kasama si Commander Hamid, ang aking ama! Ngayon, nasaan ang kapayapaan sinasabi mo? Ang naganap ay bahagi lamang ng digmaan. May nalulupig at may nagwawagi. Ang inyong prinsipyo ay aming iginagalang. Umalis ka na, Teniente. At iparating mo sa pamahalaan nyo na hanggat hindi nila ginagalang ang karapatan ng aming lahi, mananatili kaming lumalaban! Huminahon kayo. Jamil, hindi natin malulutas ang usapang ito kung ang pag-uusap ninyong dalawa ay kasing init ng sikat ng araw. Ako ang dato ng barangay na ito. Kaya dapat ako ang masunod. Magpapaalam na ako, Commander Jamil. Sana sa muli natin pagkikita, kapayapaan ang mga ibabaw sa atin. Dalhin nyo! Nandiyan na sila! Please! 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 Dito na kayo, lapit daw. Dito, mura lang, oh. Mura lang dito, dito. Oh, dito, ito. Ito. Wala lang, ano. Oh, dito na lang. Oh, dito, dito, dito. Mura lang yan, oh. Wala yan. Oh, sige, sariwa yan, sariwa. Ano? Oh, yan. Commander, tangkapin mo itong gamot. Kailangan mo ito. Salamat, Arula. Malaki ang may tutulong ito para sa amin.
Amar. Maraming salamat. Commander. Ah, Mahal na Sultan, sana matanggap na ni Hamil ang matagal mo nang inilalahad sa kanya. sana nga. Jamil, panahon na para pakinggan mo ang ibig ko sabihin. At ito'y sa kabutihan ng lahat. Andiyan ka na naman, Arula. Dapat mong malaman. Sinususugan ko lamang si Bulang pinaglalaban ng aking ama upang makamtan natin ang minimiting karapatan na siyang dahilan kung bakit tayo nakipaglaban sa gobyerno. Napakatigas ng puso mo, Ming. At tulad ka rin ng iyong ama nung siya'y nabubuhay pa. Ang puso, tabang, ang nangigibabaw. Walang unawa sa gobyerno. Paano hira lang kapayapaan dito sa atin? Ito lang masasabi ko sa Abdullah. Namatay ang aking ama, si Commander Hamid, na may buong tapang at pag-ibig sa lupang hinirang na maituturing na isang bayani na ating lipi. Jamil, patawag mo lang ako kung kailangan mo. Arula? Sana'y manatili kang gabay ng kilusang ito. Mga kasama, wala akong tutol sa gustong mangyari ni Jamil. Lalo na't sa ikabubuti nating lahat. Mga kasama, wala akong tutol sa panukala ng ating mahal na Dato Jikiri kung ang pamahalaan ay tutupad sa kanyang mga pangako. Ako, 10 ng aking mga tauhan ay susunod sa kanyang yapak. Bilang susog sa sinabi ni Dato Ajin, ang makasaysayan sandaling ito ay nangangahulugan ng pagkakaisa ng ating lahi. Napag-isipan ko na may katwira si Teniente Ramirez. At sa tulong ni Abdullah, napag-aralan ko ang magandang layunin ng gobyerno. Magsasalang tayo ng sandata kung tutupad ang gobyerno sa kanilang pangako. Mga kasama, tapat ang gobyerno sa kanyang pangako. Tungkol sa matagal na nating pinakamimiti. Tungkol sa Tripoli Agreement at pantay-pantay na hustisya sa mga Kristiyano at Muslim. Hamil, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Tiyak natutuparin ng pamahalan ang mga pangako niya sa atin. Mahal na Jikiri, Abdullah, maraming salamat. Matutupad na rin ang matagal nang pinaglalaban ng aking ama. Ang magkaroon tayo ng isang lahi at dugo. Salamat kay Allah at nagliwanag na ang lahat. Bukas ng gabi, masasaksihan natin ang ating pagkakaisa. Jamal, paano kayo? Maiwan na kami, Commander. Kung sakaling hindi tumupad ang gobyerno sa inyong usapan, ang armas na ito ay muling maglalagablab. Mag-ingat sana kayo. Sige na, Commander. Pakabuti pa kayo ng dilim. Tayo na. Teniente, tanggapin mo ang sandatang ito. Tanda ng ating napagkasunduan. Jamil, salamat. Hindi mo binigo ang gobyerno. Sir, Jamil, ngayon pa lamang ay ibinibigay na ng gobyerno ang kanyang pangako.
Salamat, Jamil.